Mga kapatid, I'm apologizing sa mga kababayan natin, kapatid natin sa pananampalataya nandito sa aking page o sino mang makapapanood nito na talagang ito ang sabihin ko sa iyo tungkol ito sa politika. Kung ayaw ninyo, pwede niyo akong iwanan. Ang kapatid, nanglulumo ako sa sitwasyon natin ngayon. Dahil may mga pinuno tayo na aywan ko singaw ang mga utak. Ilang beses na sinasabihan itong presidente natin na weak, bangag, walang naniwala. Ang dami-dami nagsasabi, how many millions nagsasabi, may nabangag tayong presidente. At how many million nagsasabi na ito si Tambaluslo, si Romualdez, Martin Romualdez, si Toseco, ay makurap sila ang utak sa corruption. Ang naghawak sa budget, sinabi ng Vice President na ito lang dalawa. Milyon ang sumisigaw. No? Ngayon naman, ang ganda ng takbo sana ni Mr. Marcolita bilang chairman sa Blue Ribbon Committee. Biglang pinalitan at nagsulat ng protection sa witness. Biskaya o ano yun? Nga nabanggit ang mga pangalan ng mga taga House of Representatives, including itong si Ko at si Romualdez, biglang nagkodita. Asan naman yung mga senators? Nga kayo ay pinili kayo ng taong bayan to protect the integrity of the Senate. Not only the Senate, but the whole Philippines. Paglaban ninyo ang busis ng mga tao. At si Marcolita, gumawa siya ng protection letter para mabigyan ng protection ang witness, itong si Vizcaya. Biglang si Soto tumawag kay Remulla. Nag-usap, may sulat na nga may independent body na kayo, pirmahan mo na lang. Pagdating doon kang Remulla, kung tinanggian niya, hindi na problema mo. Problema na yan kay Remulla. Ngayon, ikaw nadadawit ka. Gumagamit ka sa sarili kang ibabalik daw ang nakulimbat na pera. Wala man pala rin sa batas. Kung sinong nagsubaybay sa mga issue na ito, si Marcolita at iba pang mga lawyers nagsasabi na yung tinawag nila sa uli muna ang nakulimbat, wala pala sa batas yan bakit naman ikaw, Mr. Soto, kung talagang hindi singaw yung utak mo, bakit sumakay ka? At hindi ka nagbasa sa mga articles dyan na ito ba ay kasama o hindi? Wala kang independent na pag-isip, wala kang independent na pagre-research kung ang sinasabi ni Remulla ay totoo ba, ay hindi mo pinirmahan. At bigla kang nagsabi nga edited ang at ikaw pang nagsabi na paano namang abogado kung hindi naman marunong mag-imbestiga? Ikaw marunong? Nag-imbestiga kayo ngayon? Wala. Palit ang busy kayo sa palitan lamang ng mga posisyon, chairmanship. Busy kayo. Paano na lang kung magkudita din? Pagka next week ito'y magkudita, magpapalitan naman ang mga chairmanship. O another week naman, another month naman. Wala nang magagawa ang Senado, kundi palitan lang chairmanship. Kayo, ewan ko. Maganda naman sana ang takbo Pinapalitan. Busy kayo. Sana ang investigasyon ninyo. Magsasalita kayo, Mr. Soto, talagang wala kang alam sa batas. Palagi ka lang lumalabas sa inyong bibig, sorry. Tinanong ka lang ni Mr. Bato, sabi mo, unparliamentary na dahil nagtatanong. Ibig bang sabihin, ang Senate President, hindi pinapwedeng magtanong? You are above the law? Dahil walang sino mang dapat magtanong sa'yo? Dahil presidente ikaw ng Senate? May magtanong nga sa presidente ng Pilipinas Tinatanong nga presidente ng Pilipinas, ikaw pa. Senate ka lang, bawal magtanong sa'yo dahil unparliamentary, sabi mo. Alam mo bang ibig sabihin ng parliamentary? Yung mga, bakit ako ay nalulungkot ako, nang gigigil ako, si Soto na naging Senate President. Wala namang alam Nagtatanong na tanong. Walang prinsipyo. Tingnan mo, tinawagan lang siya ni Romualdez.
tinawagan niya si Sir Romualdez na namiligro ang buhay ni Bryce Hernandez. Bryce Hernandez, kaagad ay hindi dinala sa Senate. Gumawa siya ng paraan na ilalagay na lang doon sa PNP custody. Ano ba yun? Huh? Anong klase? So you respect Romualdez, the House of Representatives, you disrespect naman ang ginawa mo sa Senate. Dahil galing yun sa Senate eh. At hindi mo kinukonsulta ang body. Dapat kinukonsulta mo ang Blue Ribbon Committee, kinukonsulta mo. Bakit ka mag-decide? Ang sagot mo pa, wala na. Hindi na Blue Ribbon Chairman si Marcolita. Alas 2 pa lamang, nag-decide ka na kung saan ilalagay dito si Hernandez, saan ilalagay. Alas 2 pa lang. Pizza 8 yun ng, Pizza 8 ng September. Alas 5 natanggal. Alas 5 ng hapon natanggal bilang chairman si Marcolita. Ang punto ko dito mga kapatid, ang Senate President, walang prinsipyo, walang pinag-aralan, walang research. Tatalunin po ko pa yan sa utak. Kasi kung ako talagang Senate President, magbasa ako mga parliamentary procedure o ano dyan. Ano ang batas ba bilang Senate President? May mga batas yan, may mga articles yan, guideline, maging Senate bilang isang President ng Senado. Mayroon diyang guidelines. Hindi ka pwedeng magtatanong ka, ano ba ito? Tatanungin. May sulat nang itatanungin mo pa, magtawag ka. Ano ba ito? Ganito, ano? Nagpakonsulta ka muna doon sa padalahan ng sulat. Pirmahan mo na. Pagdating doon, sila nang bahala kung pirmahan lang sa hindi. Kung nagpirma ka rin bilang presidente, abogado ng Luz Marcolita, mayroong Blue Ribbon Committee, ang sa iyo na lang, pag-sign na lang. Kung ikaw ay hindi ikaw pro-Marcos, paano kay kung tuta ikaw ni Marcos, tuta ikaw ni Romualdez, pati pa yung nagkudita dyan, mga tuta rin, baka hunos, tinawagan sila ni Marcos, nga ganito, gusto kong ganon, mga tuta din yung yung mga baling din dyan, kumampi ni Soto, naging presidente, baka tinawagan din sila ni Marcos, at mga lumabas talaga ang tunay na kulay. So dito mo makikita na they are not protecting the Filipinos, they are protecting their own party and protecting their own chair only. Dahil takot sila siguro. So yung mga kapatid, nakakainis na tayo hindi nga bumaba itong kilo ng bigas. Ang bumaba dito ngayon, ang moral ng mga politicians sa House of Representatives. Bulok ang mga ang moralidad, wala na. Pati ang Senate, saan ang moralidad ninyo? Hindi niyo pinaglalaban yung tamang direksyon. Sabi niyo maling direksyon. Mr. Soto, anong tamang direksyon? Dahil mali ang direksyon ni Marcolita. Abogado siya nga walang alam. Yan ang ibig sabihin mo Walang alam si Marcolita, walang tamang direction, ini-edit pa niya. Kahit man hindi mo ibanggit ang pangalan, pero punto por punto, kung may utak ng nakikinig, ay talagang tinitira mo ang Blue Ribbon Committee. Yung nabanggit lang ang mga pangalan ng mga kurap, nagre-react ka na, nagkukudita kayo. Bakit? Takot ba kayo? Nakakulimbat din ba kayo ng pera? Naka-insert ba rin kayo ng budget dyan? So ito mga katanungan mga kapatid, nga dapat tingnan natin, mag-concern tayo bawat Pilipino dahil kung wala tayong pakialam, nalulunod na ang barko, anong gagawin natin? Butas na sa mga issue laban sa mga corruption, wala pa, dipinsahan lamang. Pagdating doon sa House of Representatives, titirahin ang House of the Senate. Naman. Nag-protect ba kayo sa taong bayan? Or lalo na ang flood control ay talagang nilagyan ninyo ng butas sa mga flood control sa inyong utak at sa inyong moralidad. Ayon kung saan ang mga moralidad ito mga politician na ito. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.